Mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, sa patuloy pong pagtatanyag ng nakalulugod na kaarawan ng Panginoon, tanggapin po natin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na sa gitna ng lahat ng mga bagay ng kabagabagan ng sanlibutan, patuloy naman na ang banal na bayan ng Panginoon ay tumatanggap ng kapayapaan buhat sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga mga kapatid na kung ating pag-iisipang mabuti, ang tao kapag tayo nababagabag o tayo naharap sa iba't ibang uri ng sakuna o mga hilahil, dumadaing tayo sa Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bulay-bulayan po natin sa pag-iisip ang mga banal sa panahon nakalipas pag dumadaing sila sa Panginoon. Si Haring David po, sa gitna ng kanyang mga hinaing at pagtangis sa kanyang kapanahunan, sabi po ni Haring David sa aklat po ng mga awit, Kabanata 3 at ika-4 na talata, ganito po ang sinasabi, ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Nakatala po yan mga kapatid at mga kaibigan. Bakit po nagmumula sa banal na bundok ang sagot ng Panginoon? Ang tugon ng Panginoon sa tuwing tayo dumadaing. Alam po natin mga kapatid at mga kaibigan na kung dumadaing tayo sa Panginoon sa ating puso at sa pag-iisip, bakit po sa banal na bundok sumasagot ang Panginoon? Nandyan po ang mabuting balita sa banal na bundok ng Panginoon. Ang mga bagay po na itinala ng Panginoon sa ating puso at isipan, ito po ang mabubuting balita na tugon ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng ating kabagabagan at hilahil. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't sa ganyang kalagayan, patuloy tayong nagagalak na ang kapayapahit tanggapin buhat sa ating Panginoon na ang kanyang mga utos, ang mabubuting balita ay nagbubuhat sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid, patuloy natin dakilanin at purihin ang ating Panginoong Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy natin itaas ang ating pagpupuri mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who redeemed thy life from distractions, who healed all thy diseases, who forgave all thy iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, oh my soul, oh Lord my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Hallelujah. Patuloy natin itaas ang awitin ng hari ng lahat ng mga bansa. Great and marvelous are thy works. Igagalak natin ipahayag mga kapatid. Great and marvelous are thy works.
signs are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Patuloy tayong mga galak na itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ikagalak natin ipahayag mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy natin itaas ang ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihang Diyos na nagmamasid sa lahat ng mga bagay, ng mga kilos, pag-iisip ng mga tao. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat sa gitna ng ang sanlibutan ay puspos ng hilahil, pangamba at kabagabagan. Nagagalak naman ang aming puso't isipan sapagkat nilagay mo sa amin ng mabuting balita na patuloy namin ipinamumuhay, kung kaya't nagagala kami na tuparin ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay ng mayroong buong kapayapaan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang daing ng mga banal ay patuloy ni Ikaw ang tumutugon at patuloy nga namin inadalangin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dakila at banal na kapangyarihan na mamagitan ka sa lahat ng mga tao na tumataan sa buong sanlibutan, na patuloy na ang mabuting balita ay tumaloy sa puso't isipan ng lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan, sapagkat ito ang mabuting balita, ito ang kapayapaan, ito ang dalisay na pananampalataya na sa sino mang manghahawak dito, Panginoon, na matibay itong pangingatan, tunay nga na, Panginoon, na ang kapayapaan at ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ay inihanda mo na at itinakda mo na, at ito naman ang nagbibigay sa amin ng buong kagalakan. Amen. Salamat, Panginoon, sa gawain ng iyong mga lingkod na itinatayo mong dalisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay mailathala sa buong sanlibutan. Patuloy na ang banal mo ring kapangyarihan ang siya namin inaasahan upang ang lahat ng mga bagay na sasalitain ng iyong lingkod ay magigsik sa buong sanlibutan, upang sama-sama na ang lahat ng mga tao ay makapagpuri, dumakila at sumamba sa iyong kabanal-banal na lingkuran sa sangkalagitan. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin itinitiwala sa iyo sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ang tunay na Diyos at Panginoon ng aming lubos. Magagalak tayong mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.
Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang mabuting katiwala ng ating isang Diyos na tunay na paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Binabati po namin ang lahat ng nakakapanood ng programa ng channel ng Bundok ng Sayon na pagkakakilan nila ng paniniwala. Pinagkalooban tayo ng tanda na tuwing tayo'y nagdiriwang, that is the day of the Lord. Amen po ba? Ito ang kaaya-ayang kaarawan ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng tatalima at sasampalataya na pinagkakalooban tayo ng pag-asa sa gitna ng kabagabagan at kapighatian nararanasan natin ngayon. Kaya kami ay nagpapaabot ng pagbati, ng banal na pagbati na kapayapaan po ay sumaating lahat. Amen. Meron po ba tayong mababasa na may layunin ang Panginoong Jesucristo na magpapatibay sa mga nakakarinig? Basahin po natin sa Aklat ng Gawa at bulay-bulayin natin. Saliksikin po natin. Unawain po natin mabuti, mapanganib na panahon ng kawakasan Siyaking na yung dumarating na panganib. Amen po ba? Amen. At yan naman hindi lingid o hindi kaila sa mga paningin natin. Dahil talagang nakatutok tayo sa mga gadget natin sa nagaganap sa Israel at sa Gaza. Ano po? Amen. At talagang nag-react na yung mga nakapaligid na mga bansa. Ang Iran, Libya, Lebanon. Napakaraming mga bansa na nag-react ngayon at nagpapakiramdaman na lang Amen po ba? So talagang nararamdaman natin yung nakaamba yung panganib na sa isang mata na halos talagang mga unexpected na darating na mga danger na saan pa tayo talaga magkakaroon ng hope. Saan tayo makakahanap pa ng pag-asa nating lahat? Isa lang ang pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Ano po ang layunin nung nagbigay ng pag-asa na naririnig natin na paniniwalaan natin na mayroong bulan? Ano po nakalagay sa Acts chapter 28 verse 31? Ang layunin, ipangaral sa buong sanlibutan ang katwiran ng tanda ng patotoo na paniniwalaan natin upang makatiyak tayo sa kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Amen. Dahil dumating na ang kabagabagan sa mundo, dumating na ang kapighatian. Talagang maging ang bansang Pilipinas talagang binubuli ng higanting bansa. Ano po? Ngayon, iniimbitahan tayong lahat ng Panginoong Jesucristo upang magbulay-bulay tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Katulad yung tao, tinayo ako sa harapan nyo para basahin ko ito katotohanan na naririnig natin. Huwag natin hayaang yung Bible natin sa mga bahay natin nakatiwang-wang lang. Andyan yung kaligtasan natin bawat isa. Amen. Amen po ba? Amen. Andyan yung kayamanan natin sa langit na pinahanap sa atin dito sa sanlibutan. At hindi na natin kayang isipin pa para maligtas yung sarili natin Nakita niyo ba nangyari sa Israel? Nung bombahin yung Gaza, yung Hamas, nakikita niyo yung mga bata, yung matanda. Wala nang itinangi, wala nang kinikilala pa kung ano pa ang paniniwala at katayuan sa paniniwala. Manlulumo na lang tayo sa nakikita natin nagaganap Amen po ba? Amen. So ano ang kahilingan? Global poverty ito. Amen po ba? Amen. Kaya kung ano man ang kalagayan at katayuan natin ngayon sa buhay, isa na lang. Isa na lang ang pagsikapan natin para tayo tumanggap ng kaaliwan. Kaya lahat ng nakakarinig,
Makinig tayo mabuti at unawain natin mabuti yung nadidinig natin. Amen po ba? Eto, babasahin ko sa inyo bilang taong katulad nyo. Amen po ba? Amen. Matthew chapter 11, verse 28 to 29 up to 30. Ano nakalagay dito? Magsiparito kayo sa akin. Sino nagpapaanyaya nito? Sa sarili ko po ba? O bilang tao na namamasdan nyo, napapanood nyo, naririnig nyo sa YouTube idinideliver ko yung nag-iimbita sa ating lahat. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya, gumagamit ang Panginoong Kristo na tao katulad nyo para marinig natin itong deliberasyon ng paghahayag ng katotohanan sa media. Copy po. Amen. Ang sabi nito, magsiparito sa akin kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha at kayong aking pagpapahingahin. Naunawaan po natin. At kayo'y aking pagpapahingahin. Alin po ba mamamahinga sa atin dito sa pagiging tao natin? Ito bang pagiging tao natin? Madalas nga tayong namamahinga sa pagiging tao natin O yung inner person, yung kaluluwa natin na tumataan dito sa pagiging tao natin. Amen po ba? Amen. Sabi rito, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Saan tayo napapagal? Saan tayo nabibigat ang lubha? Napapagal na tayo sa nangyayari sa panahon ng kawakasan. Bagabag na tayo. Naunawaan mo ba natin yung kalagayan natin bilang tao? Huwag tayo maging komportable ngayon kung meron man tayong konting kabuhayan sa buhay, sa isa't isang mata. Mawawala yan. Yan ho yung mga bagay na nasisirat, nabubulok, na walang kabuluhan na pansamantalang natin gagamitin dito sa mundo yan bilang tao Amen po ba? Amen. O di, naunawaan na natin ngayon kung saan tayo nabibigat ang lubha. Napapagabag na tayo sa nangyayari sa panahon ng kawakasan. At itong panahon ng kawakasan, ito po ang itinagda at ipinangako na kaarawan ng Panginoong Kristo. Naaalalahanin natin yung kanyang kaarawang itinangi. Sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda sa lupa na namamasdan sa langit. Amen po ba? Amen. Sino nagbigay ng tanda? Ang Panginoong Diyos din na nagsalita sa mga banal na propeta na pag nagdiriwang yung kanyang banal na bayan na sariling pag-aari, binigyan tayo ng tanda na paniniwalaan na aalalahanin at gugunitain po natin yung hula na nangyari yung hula. At nasa isa yung hula at nasulat sa banal na kasulatan na ipinapahayag ko sa inyo na naririnig nyo kayo. Amen po ba? Amen. Klaro po ba sa atin? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan tayo nabibigat ang lubha? Hindi lang sa pasanin natin bilang tao Hindi lang sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw tayo nabibigat ang lubha Sa dumarating na kapighatian. At kayo'y aking pamamahingahin. Naunawaan po ba natin yung invitasyon sa atin ng Panginoong Kristo? Pagpapahingahin tayo. Ang mamamahinga na rito, yung soul natin, yung kaluluwa natin. Ito na yung pagkain na inihanda sa atin na ilang libo man ang tawagin ng Panginoong Kristo. Kasalo natin at magkakasalo tayo sa huling hapunan Last Supper. Naunawaan po natin yung huling hapunan na ang Panginoong Kristo ang naghanda ng pagkain espiritual na paniniwalaan nating lahat. Ito yung pinahanap sa ating kaharian Katwiran ng tagapagligtas natin. Mananahal sa puso natin. Magrerema sa isip natin. Hindi nawawali sa labi natin yung nangyaring ginawa niya na yan yung tanda na paniniwalaan natin na selyado tayo sa paniniwala, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Sino po ang nagselyo sa atin bawat isa? Ang Panginoong Kristo.
Doon sa mga umaalala na iniimbitahan niya na inaalala natin yung pagdurusan niya sa krus, na pinaglingkuran niya lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. At walang magiging dahilan na sino mang mga tao na hindi natin ito narinig at hindi nangyari ito. Kaya nangyari ito, nasulat sa banal na kasulatan to. Dahil kung walang nangyari, walang magiging proven. Wala akong ipapangaral sa harapan niyo ngayon. Naririnig niyo po ako. Napakadakila nung imbitasyon sa atin ng Panginoong Kristo eh. Panahon ng kawakasan, no? Aalalahanin natin yung sacrifice on the cross. Yung kamatayan niya. Nung inilibing siya sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Sa ikatlong araw, pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhayin maguli ang ating isang Diyos na tunay. Nanahayag ang Espiritu sa laman sa ikatlong araw. Maliwanag po ba? Amen. Alam niyo, ako'y nagagalak sa Panginoong Kristo eh. Bakit po? Bakit po ako nagagalak? Na pinaghihiyawan ko ito sa social media na ito ang buong katungkulan natin lahat ng mga tao ngayon. Ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Dito tayo aaliwin, dito tayo magkakaroon ng pag-asa sa nangyayari ngayon sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng ating Presidente ng Republika ng Pilipinas? We alert to all Filipino. At miniting niya na ang mga general na sandatahang lakas ng ating bansa. Hindi ba natin naunawaan yung napapanood natin na ina-expose ni Presidente Bongbong Romualdez Marcos? Bakit pina-alerton ang mga Pilipino sa anumang oras na hindi natin inaasahan? Nakaamba ang pangangin. Kaya ito ngayon, naririnig natin, iniimbitahan tayo ng hindi tao. Amen po ba? Hindi tao yung nag-iimbita sa atin, hindi ako nag-iimbita. Hindi katulad yung tao. Tao na nakikita nyo, na ipinapahayag ko yung kalooban ng nag-iimbita sa ating lahat bilang tao. Nakilala nyo? Nakilala natin yung tunay na Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Ang Panginoong Kristo ang pinakatanda ng paniniwala ng sino mang iniimbitahan niya ngayon na makikiisa na sa paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na si Kristo na magpasakop tayo sa isa't isa. At kung tayo ay nakakaunawaan ipanalangin natin yung minamahal nating bansa at sa pamumuno ng ating Presidente ng Republika ng Pilipinas, si President Bongbong Marcos, sa kanyang pamamahala sa ating bansa, nasa kanyang balikat ang pagpapasan ngayon ng lahat ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Ako'y sumasampalataya na kung magkakaisa tayong tapat tayong naniniwala ng mga saksi sa tanda na ibinigay sa atin, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na buong tapang natin itong panindigan, buong tapang natin itong i-share sa social media, magiging bahagi tayo ng love your neighborhood. Maiibig natin yung kapwa-tao natin na naihatid natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Na magkakaroon tayong lahat ng relasyon sa Panginoong Kristo at maririnig tayong lahat na humihimik at dumadaing tayo sa pangalan ng Kristo na ating tagapagligtas. At idinadaig natin ang Presidente ng Bansa ng Pilipinas na ginamit niya na mamahala sa estado ng gobyerno ng ating minamahal na bansa. May naririnig siya sa langit na may tumadaing at humihimik sa ating bansa. Idinadalangin natin yung ating minamahal na Presidente na siyang nangangasiwa ng ating bansa. Nasa kanyang pangangasiwa ang lahat ng responsibilidad at lakad ng Pilipino sa ilalim ng gobyerno ng ating bansa ng Pilipinas. Naririnig niyo po ako, naunawaan po natin yung naririnig natin through media. Amen. Kahit yung mga leader ng gobyerno, mga senador, kongresista, gobernador, city mayors, barangay captains, kung meron man tayong ibang pinagkakaabalahan, itutok na natin sa Gospel of Christ. Last days. Amen po ba? Amen. Pwede bang tumawag na wala tayong relasyon? Mga kapwa ko tao, kapwa ko Pilipino,
Hindi na natin nalalaman pa kung ano darating na panganib. Tanging isa lang ang nakakaalam at nakakatalastas na magaganap sa panahon ng kawakasan. Narinig niyo po ako. May tao pa po ba? Ito na yung panahon ng pagpapakababa eh. May pasakot na tayo sa Panginoong Kristo ng buong amo. At magsikuhan tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya Diyos eh. Nagpakumbaba siya bilang Diyos eh. Pinaglingkuran niya tayong lahat eh. Upang huwag tayong mapahamak bawat isa. Naramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Naramdaman po ba natin? Kaya ito yung imbitasyon. Mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Talagang tayo nagbibigat ang lupa sa ating mga lakad dito sa mundo dahil sa nangyayaring kasakiman ng mga bansa. Naunawaan po ba natin yung narinig natin sa imbitasyon ng Panginoong Kristo na bilang taong katulad niyo kung walang taong gagamitin para anyayahan tayo sa imbitasyon ng Panginoong Kristo wala tayong maririnig. Dahil sa dinami-dami ng mga nangangaral ngayon hindi nila maituro kung sino yung naghanda ng pagkain ng paniniwala natin. Hindi nila maituro kung sino yung nag-iimbitasyon at nag-iimbita at ba't tayo iniimbitahan. Dahil nilalayo na tayo sa panganib. Kaya tayo iniimbitahan, minumulat na tayo sa pagkaunawa sa paniniwala upang ihanda na tayo na maging mananagumpay na tayo sa panahon ng kawakasan. At bilang iniimbitahan at inaanyayahan, hindi lang tayo basta inanyayahan na wala lang. Binibigyan tayo ng pag-asa at katiyakan sa imbitasyon sa ating lahat. Kaya na, eto na yung panahon ng kawakasan na. Kung may natitira pa tayo, magpakumbaba lang tayo at dumakan na tayo na maamo at magpasakot na tayo sa isa't isa na may takot at panginginig sa salita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Patayin na natin yung pagyayabang ngayon, yung pagmamalaki ngayon, yung pagmamapuri ngayon. Alam niyo ba, isasawala ng Panginoong Kristo ang kalulungan ng sanlibutan. Isasawala ang kabaitan ng sanlibutan. Alin lang ang itinira niya? Yung nakakarinig na tatalima at sasampalataya sa hula ng mga banal na propeta. Kapatid at kaibigan, gusto mong matira at maghintay sa muli niyang pagparito? Nadatnan tayong ikinabubuhay natin na may katapangan at paniniwala ang hula ng mga banal na propeta. Ako po'y nagagalak bilang katulad yung tao. Dahil hindi sa kalooban ko nangyayari ito. Kung sinasabi natin pinili tayo tinawag, kaya natin itong i-deliver, kaya natin itong ipaliwanag kung paano tayo pinili at tinawag ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya marami pang mananagot na mga ngaral ngayon Yung pinili, yung tinawag, yung kinupkop, yung kinahabagan, ipinapakalan yung tumawag at kumupkop. Naunawaan po natin. Amen. Yung tinawag, hamak lang. Katawa-tawang tao. Mangmang, dukha. Hindi ka respeto. Mahina yung tinawag. Mangmang, dukha yung tinawag. Pero narinig nyo ng malinaw sa social media, nagsasalita yung tinawag sa kalooban ng tumawag sa akin. Idinideliver ko sa inyo yung ginawa ng tumawag sa akin na nag-sacrifice siya on the cross, nagpasan siya ng kapighatian, ng lahat ng pagdurusa. Hinamak siya, ininsulto siya, kinutya siya, pinagsalitaan siya ng masasakit na salita, nilibak siya, hinamak siya. Yung kahihiyan na tinanggap ng tagapagligtas, na inako niyan lahat, yung kahihiyan natin bilang tao. Nagigets po natin. Amen. Tapos ngayon, nadidinig natin to, ayaw natin pasakop sa Panginoong Kristo. Nilibak siya, kinutya siya, inisulto siya.
Sinabi sa kanya na wala siyang pinag-aralan. Walang hihigit na alipin sa Panginoon. Eto, taong katulad nyo. Naunawaan po ba natin kung paano ako tinawag? Naunawaan po ba natin kung paano ako pinili? I am a poor servant. Isang mahinang tao. Isang dukhang tao. Pero ipinapahayag ko yung karangalan at kapangyarihan ng tumawag sa akin kung paano siya nag-sacrifice on the cross hanggang kamatayan. Ilinibing siya sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Sa ikatlong araw, pinatunayan sa lahat ng mga tao ng buhayin siyang maguli. Itinakda sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo ng buhayin siyang maguli. Ang Panginoong Jesucristo ang nag-iimbita sa ating lahat ngayon, sa lahat ng may pandinig. Makinig at unawain na natin itong naririnig natin. Dahil siya na lang ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, kagalakan at pagkaunawa upang maunawaan natin. At siya na lang ang umaaloy sa atin sa kapighatian at kabagabagang naranasan natin ngayon sa panahon ng kawakasan. At siya na lang ang nagbibigay ng pag-asa sa takot na darating na maaaring dumating sa alinbang bansa sa buong sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Ang Panginoong Jesucristo na lang ang panggagalingan ng pag-asa natin lahat na solusyon ng kabigatan ng ilahin natin, ng kabagabagan natin ngayon. Paniniwala. Nakita niyo yung nangyari sa Gaza, sa Hamas. Halos ang tao hindi na naghuhubad ng sapatos. Pagka umugumi yung sirena, ang mga tao nagtatakbuhan, hindi alam kung saan pupunta. So dumating ang kalituhan. Dumating ang kabagabagan sa matinding takot na nagaganap. Hindi lingid sa atin ito. Hindi lingid sa atin ito. Kaya magsumika po tayo. Amen po ba? Amen. Iniimbitahan tayo ng Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ko sa inyo, tao rin ako, katulad nyo na inihahayag ko ito para marinig natin at maunawaan natin mabuti. Labanan na natin yung pagmamatayog natin, yung pagmamataas natin, yung pagmamarunong natin, yung pagmamayabang natin, yung pagmamapuri natin. Ano po? Labanan na natin yan. Hindi espiritu ng Panginoong Jesucristo yan, espiritu ng Diablo yan eh. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung saan napupuot ang Panginoon Diyos? Ano yung bagay na puot na puot ang Panginoon Diyos? Ano yung nakikita niyong espiritu na galing kay Satanas? Diyan puot na puot ang Panginoon Diyos eh. Sinungaling siya, sakin siya. Amen po ba? Amen. Hayagan ito through social media. Naunawaan natin kung ano yung espiritu dapat natin batayin. Yung kasakiman, yung kasinungalingan. Kaya sino man yung mga nangangaral ngayon, eto, breakthrough, break news. May nabasa pa tayo kung saan nagpapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na magbibigay sa atin ng pag-asa, katiyakan at kaligtasan natin bawat isa ngayon na iniimbitahan ng tagapagligtas natin. Amen. Kung saan tayo pinapupunta. Amen. Na mabubuhay tayo, lalakad tayo sa madilim na mundo, nakasama natin siya, pagliliwanagin niya, pagniningning niya tayo sa katotohanan ng mga tayo yung imbitado sa pag-aaralan at imbitado tayo sa pag-aala-alala natin at paniniwala natin sa ginawa niyang panturo sa on the cross hanggang sa muli niyang pagpalinto. Saan nagpapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan? Through social media, centralized worldwide. Ang pagpapalaganap ng kaligtasan, kapayapaan at kapanatagan ang ipinagkakaloob ng Panginoong Jesucristo, inaaliw niya at pinapalitan niya ng lakas ng loob, yung kalungkutan at kapighatian at kabagabagan natin dito sa sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung ginawa niyang expose sa krus?
kapayapaan ang iniwanan sa mga mabubuhay na may pananampalataya na mananatiling tapat sa paniniwala. Bilang tao katulad nyo, that is my responsibility. Jesus Christ is the greatest commandment of God. And the second commandment is love your neighborhood. Eto, naibig ko'y kapwa ako, centralize, 7 continent worldwide. Naihayag ko sa inyo yung pangunang utos ng Panginoon Diyos. Jesus Christ is the first commandment of God. Jesus Christ is the greatest commandment of God. Kung hindi natin paniniwalaan yung unang utos, hindi natin pinaniniwalaan ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kaya yung nagdidinay o nagkakaila o naglilihim sa tunay na larawan ng ating Panginoon Diyos, na Espiritu ang Panginoon Diyos mula ng lalangin ng langit at lupa, pararatingan ng sumpa eh. Naniniwala po kayo ron? Amen. Mawawala ang lahat ng mga bagay, ngunit yung sinalita ng Panginoon, gatuldok man o kudlit, eh, mananatili yan, magpakailan-kailan pa man. Yung hindi kumikilala sa Kanya, hindi rin niya kikilalanin. Pararatingin niya ng sumpa ang kapalaran hanggang sa magiging binhi. Meron akong ibibigay sa inyo. Tao itong nagsalita eh. Kilala natin dito sa bansang Pilipinas natin yun. Gumawa ng no limit angling aklat ito eh. Ang sino mang magtatwa ng kanyang salita o yung pagka-Pilipino, masahol pa sa malansang isda. Amen po ba? Amen. Ang sino mang magkaila ng kanyang pagka-Pilipino, ng kanyang pagka-citizenship, masahol pa sa malansang isda. Kaya para ma-cover tayo na maging bayan tayo ng Panginoon Diyos, eh, naririnig natin na nag-iimbita sa akin na bilang taong katulad nyo, eh, unawain natin mabuti ito. Amen po ba? Amen. Para maging valid tayo na tayo ang bayan ng Panginoong Kristo, eh, ginawa tayo ng pinagsasaligan. Wala namang makagagawang iba niya na. Buhat sa pasimula, eh, nandoon tayo pinagsasaligan na. Amen po ba? Amen. Mga award yung mga tataliwa sa langit. Nakarecord na sa langit. Kaya napakadakila na itong last invitation eh. Nasa last quarter na tayo ng lakad natin bilang tao. Kaya obserbahan natin mabuti nangyayari sa maraming mga bansa sa buong mundo ngayon. Maging smart tayo ngayon. Magmasid tayo sa maraming mga bansa. Huwag kung kailan huli na ang lahat, tsaka tayo nag-aapurang iligtas yung sarili natin. Masdan natin yung nangyari sa Gaza. Huwag kung kailan malakas pa tayo, saka tayo apuran ng pagmamapulit, pagmamalaki sa sarili natin. Pag may dumadating na mga kalamidad at sakuna eh, apura tayo ng apuran ng pagtawag sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito, naririnig na natin yung tinig na nangyaring hula na ginawa niya, na nasulat. Kung hindi ba natupad yung hula, may masusulat ba? Sa dinami-dami ng nangangaral ngayon, ginagamit nila sa kanilang pangsariling kapakanan at pakinabang. Ginamit sa pangangalakan na sana ipararangalan ng Panginoon Diyos na naglatag ng mabuting balita upang tayo huwag mapahamak sa panahon ng kawakasan. Ano sabi kay Propeta Malakias? Kung didinggin ng sino mang mga sisandote o mga preacher na nangangaral ang kanyang tinig upang parangalan ang kanyang pangalan, naunawaan po ba natin kung didinggin yung kanyang tinig? Ipapangaral yung katuparan ng hula para arangalan na ang Panginoon Diyos. Ngayon, yung mga saserdote o yung mga preacher na nangangaral na hindi pinangaral yung hula para parangalan ng Panginoon Diyos sa langit at sa lupa at sa lahat ng dako ng panig ng silong ng mga langit, hanggang sa wakas ng lupa,
Sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupa na ating nilalakaran, ano sinabi? Magpapasapit nga ako ng sumpa hanggang sa magiging binhi ninyo. Huwag niyong sabihin na hindi magaganap ito. Meron ba kayong nakilala mga preacher o mga nagtataasan at mga matatayog na mga icon na pinagmamapuri, marami na silang miyembro. Pero ang lahat, inililihim ang katotohanan nangyari. Marami ng icon ang nawala. Where is your legacy? Nasaan yung kanilang pangangaral? Naunawaan niyo po ba yung narinig natin sa social media, pinapahayag ko ngayon? Ito, yung sentro na nag-iimbita sa atin. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigit ang lupa at kayo'y aking pagpapahingahin. Alam niyo, lahat ng pangangailangan natin bilang tao, isinuplay ng Panginoon Diyos eh. Kumpletong nilikha niya ang mundo eh. Where is your heart? Nasaan yung puso natin? Nasaan yung konsensya natin bilang tao? Alam niyo kung bakit tayo mahalaga na tao sa paningin ng Panginoon Diyos sa langit? Tayo kaaliwan niya. Amen. Magagalak siya pagka kinilala natin yung mga gawa niya. Nakilala niyo yung gawa ng Panginoon Diyos sa pagsalita sa mga banal na propeta na magbibigay sa atin ng tanda na alalahanin at gugunitain natin na isang babae magsisilang na isang lalaki na tatawaging Emmanuel upang iligtas niya ang kanyang banal na bayan. Pag binanggit na bayan, that is the community of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hindi ito building. Saan sinubo ang buktong lahat? Sa puso nung nakakarinig. Sa puso nung iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo. Ikabubuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng Panginoong Jesucristo, katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang huling banal na propeta sa isip, sa salita at sa gawa ay yung ating tagapagligtas na gumawa ng kasaysayang walang hanggan na naririnig yun ay pinapakaral ko sa social media na nagpapatotoo yung nangangaral na isa lang siyang hamak na bantay ng channel ng kaharian ng Panginoong Jesucristo na pinaghandaan na ng tahanan sa langit. Opisyal! Nakilala niya yung pagiging messenger nung sinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa katwiran ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa kapayapaan ng paglalakbay sa mundo, nakikibaka sa buong sanlibutan sa malalaking higanting relihiyon ngayon. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of Zion? Amen. Alam niyo, ang tao, ang saka ng Panginoong Jesucristo magbubunga sa kabanalan, sa paniniwala, sa pag-ibig, sa pag-asa, sa katiyakan ng kaligtasan nating lahat. Isipin natin mabuti. Unawain natin mabuti kung ba't nabubuhay tayo bilang tao rito. Lahat ng mga pangangailangan natin bilang tao, nilikha ng Panginoon Diyos na kumpleto sa mundo para mabuhay tayo rito. Nasaan yung pagiging tao natin? Tayo kaaliwan ng Panginoon Diyos na aalala at gugunita sa hula ng mga banal ng propeta na aalalahanin natin at babalik natin maraming katwiran, kadakilaan at kaluwalhatian sa isang Diyos na tunay na nag-iintay ng kaluwalhatian doon sa mga taong nakakarinig upang siya'y luwalhatiin. Kaya kung narinig niyo ko ngayon para magkaroon tayo ng relasyon, manalangin natin yung minamahal natin Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pasampasan niya ang lakad ng sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Na mamagitan ng Panginoong Jesucristo sa bansang Pilipinas na mayroong katuparan ng hula ng mga banal na propeta na luluwalhatiin siya sa pulo ng mga dagat, sa silangan, sa bansa ng Pilipinas. Marami pong nangangaral na dito matutupad ang hula ng mga banal na propeta sa ating minamahal na bansa. Pero nililihin nila yung hulang nangyaring ginawa ng ating tagapagligtas eh. Ngayon, eto, live na live itong naririnig natin para magkaroon tayo ng relasyon lahat at marinig tayo ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus
na saksing tapat sa pagpapahayag ng katotohanan, na saksi sa pagkabuhay na maguli, upang ma-restored, upang ang ating minamahal na bansa, maging ang presidente ng Pilipinas, meron palang sumasagbuni sa tagapagligtas at may dumadalangin para sa presidente ng ating minamahal na bansa. Meron dumadalangin sa isang Diyos na tunay na may relasyon. Naunawaan po ba natin yung kanyang buong sambahayan, i-cover ng Panginoong Jesucristo, ang mga senador, napuspos ng karunungan ng sanlibutan, panahon na para magkaisa tayo ng paniniwala, idalangin na natin ang minamahal nating bansa. Yung mga kongresista na mga marunong sa konstitusyon ng batas ng Republika ng Pilipinas, hindi tayo kayang iligtas ng konstitusyon ng batas na binuo ng tao. Isa lang ang mga pagliligtas sa ating minamahal na bansa. Ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari, na siya lang ang mamamagitan sa ating minamahal na bansa. Dahil mayroon lumuluwalhati sa Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. May dumadaig, may umihibi na masdan ang bansang Pilipinas. Ipaghiganti sa mga higanteng bansa na inaagawan ng property o inaagawan ng prinsipyo ang ating minamahal na bansa. Masdan mo aming iisang Diyos na tunay ang minamahal naming bansa. Kaya itong mga preacher na nangangaral na maglihim ng katotohanan, hindi nila maihayag para parangalan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Transparent through social media, centralized worldwide. Panahon na para magkaisa tayo ng paniniwala at panalangin natin yung leader ng ating minamahal na bansa. Tao pa lang ay nagsalita. Si Gato Rizal ang gumawa ng aklat ng Noli Me Tangere. Kung itatatwa natin yung sarili nating wika, masahol pa tayo sa balansang isda. Maraming nagtatwa ng sarili nating wika para lang ipagpalit sa pakinabang sa ibang bansa. Walang tao na hindi luluhod sa pangalan ng Jesus. At walang tao na hindi tatawag sa pangalan ng Jesus. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya tayo tumatawag sa pangalan ng Jesus dahil sa matinding kabagabagan at hilahin natin sa buhay. Kaya lang ba tayo tatawag kung may mga problema na tayo pagsubok sa buhay? Kung wala na ba tayong problema sa buhay, hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon? Narinig niyo po ba ako? Naunawaan niyo po ba yung ipinapahayag ko? Hindi sa akin yung content na ipinapahayag ko ngayon. Amen. Who is the greatest creator of content? Who is the greatest influencer of our faith? Hinahamon ko ang lahat ng matatalino sa sanlibutan. Panahon na para maramdaman naman tayo na may pag-ibig tayo sa kapwa-tao natin, sa ating sariling minamahal na bansa. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. The minister of our faith. The organizer of our faith. The principal of our faith. The sacred word of our faith go to heaven. Alam nyo, dito natin mararamdaman ang tunay na pag-ibig sa kapwa-tao. Hayagan tumangalan sa social media. Hindi sa mga temporaryong mga bagay natin dapat tulungan yung kapwa natin dahil pawang yan ay nabubulok at nasisira. Kundi magkaroon tayo ng tunay na relasyon at paniniwala at paninindigan sa iisang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa. Ang organizer ng Iglesia ng Bundok ng Zion.
Amen po ba? Amen. Kung saan ipinapangaral ang mabuting balita at kung ano ang pangalan ng kaharian na babalikan sa second coming of Jesus. In Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8, makikita ng mukha ng mga inimbitahan ng Panginoong Kristo na magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nabibigat ang lupa at kayo'y aming pagpapahingahin. Ito yung kaharian ay pinahanap sa atin, yung katwiran ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kagagalap na alalahanin at gunitain na hula ng mga banal na propeta na ipaghiyawan sa social media. Hindi naman tayo pinapupunta sa mga literal na bundok, ha? Ano ba tinutukoy na bundok dito? Yung mga followers ng Panginoong Kristo, mga tao to eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Hindi magkaiba yung sayon sa panahon ni King David. Ito yung sayon, yung mga descendants, yung mga remnant. Yung humihiyaw sa social media na nagpapatotoo, na saksi sa pagkabuhay na maguli. That is the kingdom of God, registered in heaven. May nabasa ba tayo yung ibang pangalan ng reliyon na nakatala sa langit? Kaya ako ay nagmamasid sa buong sanlibutan eh. Tinitingnan ko itong mga sinungaling na mga mangangaral na ito ngayon. I am a poorest man, watchman, servant. Isang hamak, dukha at mahina na pantay ng kaharian ng Panginoong Kristo. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong kagalakan sa aking puso't isipan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, unawain natin yung naririnig natin pinapahayag sa social media. Tatangi-tangi na nakadignify na lang ang pag-asa nating lahat na sa pangalan ni Jesucristo ibinigay sa atin upang maging tanda na ito ang kaarawan ng Panginoon Diyos, yung nalalabing panahon. Yung end time, that is the year of the Lord. Naunawaan po ba natin yung huling panahon, kaarawan ng Panginoong Jesucristo? May gumugunita, may umaalala, may nagse-celebration, may umaalala ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na inihasi sa sanlibutan ang katotohanan ng nangyari at nasulat sa banal na kasulatan na buong tapang na nakakanal sa social media na walang takot, confident, walang nararamdamang takot. Naunawaan po ba natin? Dahil kaya ako nagagalak na pinaghihiyawan po itong naririnig natin sa social media. Ito na yung panahon ng kawakasan, nalalabing panahon, nakaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ito na yung karagalan at kalawalatian ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen po ba? Nagpapatotoo na yung watchman servant sa social media. Nabubuhay ng may pananampalataya. Naunawaan po natin. Kaya yung mga naglihim ng hula para parangalan ang pangalan ng Panginoon Diyos, magpapasapit siya ng sumpa. Magpaparating siya ng kabiguan ng kapalaran ng mga naglihim na mga saserdote na ikinaina itong hula. Isipin natin, bulayin natin sa galing yung hilingan natin sa Panginoon Diyos, galing yan eh. Tapos gumawa lang the greatest and marvelous eh. Hindi natin siya binigyan ng karangalan para pasalamatan, parangalan natin yung kanyang ginawa. Kaya itong mga preacher na nagtayugan dito na talagang sila na mismo ang naglagay ng posisyon sa kanila para maging icon sila. Hindi po paramihan ng membro, hindi pagandahan ng building ang labanan sa paniniwala. Dahil sa pangalan ng Jesucristo, iniuutos na kumuha tayo ng pag-iisip na ito'y dahil Kristo Jesus, bagamat siya tunay na Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ang Panginoon Diyos. Nagpakumbaba siya sa mga tao. Amen. Upang tayo ay makaramdam ng pagmamahal ng Panginoon Diyos na everlasting love and compassion. Dahil tayo ay naalipin ni Satan buhat sa pasimula.
Naunawaan po ba natin yung invitation? Last invitation ng Panginoon ito. Wala nang magpapasampa sa krus. Nasulat na yung ginawa eh. Mawawala ang lahat ng nation eh. Pero yung pagpupuri ng mga banal eh, hindi mawawala eh. Recorded na sa langit eh. Mga awarded na sa langit eh. Binigyan na ng certification ng Panginoon Kristo sa langit eh. Binigyan na ng entry pass. Binigyan na ng susi ng paniniwala. Mga saksi na sa pagkabuhay ng maguli. Who is the door of heaven? Who is the door of our faith in heaven? Who is the way, the truth, and the life? Go to heaven. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Para tayo maging tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Ikabuhay natin na talagang tapat natin nga itiwala yung puso't pag-iisip natin sa daan ng katotohanan, go to heaven. Kaya ako bilang awardee ng gobyerno bago ko ma-receive yung pagiging awardee ko sertifikado, digit ako. Amen po ba? Amen. Tumanggap ako ng entry pass galing sa gobyerno. So matibay, legit. Walang tinag. Ngayon, yung kaligtasan, sino nagbibigay ng entry pass? Tao ba? Kaya yung mga nangangaral ay dinidinay, tao ng tao. Hindi natin nakilala kung ano larawan ng tagapagligtas natin na sinasamba natin. Hindi pagandahan ng kasuutan, hindi pagandahan ng building para tayo dumano. Kaya ang gaganda ng mga pangangaral, pinipilit na dinadaya yung mga nakikinig Kung maaari lang malumanay na mangangaral para madaya yung nakikinig. Meron ba tayong mababasa? Nasawayin mo na may kabagsikan yung lahat ng mga nakakarinig ka? Yung sulat ni Apostol Pablo doon sa aklat ni Tito. Dahil talaga kung hindi sasawatayin ng Panginoon ito mga sinungaling na nakangaral na ginawang pakinabang ang banal na kasulatan. Panahon na para paratingan sila ng nakasisintak na kahihiyan ngayon. According to the will of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Madali nang mangyari. Kaya bilang watchman servant, binabantayan ko rin yung mga icon na naglalakihang icon na yan. Mga head director ng spiritual, hindi pa nasyahan. Pumasok pa sa politiko. Ano, katangian ni Satan. Sa akin si Satan tignan po natin, utunuhin natin ang pag-ibig ng Panginoon Kristo. Peaceful payapa. Amen po ba? Nagbibigay siya ng kapanatagan, ng kapayapaan. Nagbibigay siya ng lakad natin mananagumpay sa mundo. Dahil ipinakita niya kung paano niya napagtagumpayan ang buong sanlibutan. Ipinailalim niya sa kanyang lakad si Satan. O di lahat na susunod sa Panginoong Kristo mananagumpay din. At nasa ilalim din natin ang nasa ilalim din ang lakad ng mga mananampalataya ang masamang lakad ni Satan dito sa mundo. Tapak-tapak lang natin yung masama dito sa mundo. Lahat ng mga iniimbitahan ngayon ng Panginoon na magsaliksik na at magpahinga na magbulay-bulay na pailalim sa lakad ng mga inilabi na itinira ng Panginoong Kristo na mabubuhay ng may pananalig at paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Yan yung selyo na ibinigay na ginawa niya na iniukit sa puso natin at isinunod sa isip at hindi nawawalay sa labi natin at hindi mawawalay sa angkan at lahi natin yan ngayon. Amen po ba? Valid lahat. Magiging channel of blessing tayo spiritually sa mga kamag-anak natin. Napaka-high-tech ng technology. Ito, katulad nito ngayon. Hindi ako po pwedeng pumunta sa Israel. Hindi ako approve sa airport. Bakit mo? Nagigera sa Israel. Ito, technology. Maririnig kayo sa Israel. Nagtitimbaan. Wow! Napaka-amazing ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Yung presensya ko, maririnig nung nandun sa Israel. Nagdidigbaan doon. Nagkakanyunan doon. Nagbabarilan doon. Naunawaan po natin lahat ng nakakarinig ngayon. Eto po, nandito ako sa bansa ng Pilipinas, sa sarili natin bansa. Pinapahayag ko yung salita na makapangyarihan at nakatotohanan sa lahat. At yung pinapahayag ko yung nangyari, nasulat sa banal na kasulatan, yung hula. Sinaksiyan ng mga banal na apostol, nakatupalan ng hula, na siyang tanda ng paniniwala sa kaligtasan nating lahat.
Nasulat, yung sinaksihan ng mga banal na apostol, kinangaral sa mga nalalamig tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya lahat ng tataliman sa pagkabuhay na maguli, tayo ang bayad sariling pag-aari na pinili ng Panginoong Jesucristo na pinapangaral, inihayag natin yung karangalan ng tumawag at nag-imbita sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po natin. Amen. Sa isang hamak na kalagayan, kaya ako ito'y pinaghihiyawan para dumating na maliwanag sa atin yung pagkaunawa para wala na tayo maging dahilan pa na hindi natin narinig ito. Amen po ba? Dahil lahat tayo may buhay, susundan tayo sa ating gawa. Kung ikinabuhay ba natin itong naririnig natin, ipinapangaral sa social media na ginawa ng ating tagapagligtas, na paniniwalaan po ba natin ito, nasa atin ngayon, na karapatan at desisyon ito ngayon. Pero doon sa lalakad at mabubuhay, nasaksi sa pagkabuhay na maguli, sinabi ng Panginoon na pinatawad niya na. At hindi niya naaalalahanin ang mga kasalanan at kasamaan pa, kundi pinatawad niya na. Itinuring niya ng mga anak niya na bunga sa pagkapanganay, na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, nalilinis niya na ang maruming budhi upang nasain niya, tahanan yung puso't isipan natin, na lumabas na katwiran ng tagapagligtas natin sa ating mga labi, paging papapala na tayo sa kapwa nating tao. Amen po ba? Amen. Hindi man tayo nakatulong ng pinansyal, hindi man tayo nakatulong ng mga goods na pangangailangan ng tao, na ihayag natin yung pag-ibig na pinagkaloob sa atin, na ihayag natin sa kapwa natin yung ibigin natin yung kapwa-tao natin na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Amen po ba? Amen. Napakadakilang pag-ibig na inalay ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Alam niyo kung saan tayo pinapupunta mga pinag-iimbitahan? Eto, huna, Iglesia ng Bundok ng Sayon. Kaya isa lang ang maririnig natin na may tanda ng patotoo, ng pag-ahayag, ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Alin yung pamatok na pinapapasan sa atin? Yung singkaw. In Tagalog, singkaw yung pamatok eh. Nakakita na kayo ng kalabaw na nag-aararo sa bukid. Kung walang singkaw na nakasaklay sa batok ng kalabaw, hindi mahihila yung araro. Hindi maaararo yung bukid. Hindi matatamnan ng palibagong paraning para anihin yung tao. O, daily binitaw ngayon na ang nakalagay dito sa balikat natin na singkaw eh, salita ng Panginoong Jesucristo na may tanda ng patotoo na ginawa ng halimbawa. Amen. O di nabubuhay tayo, pasampasan natin Ebanghelyo ngayon sa balikat natin. O di dinirinig tayo sa langit ngayon. Namamasdan tayo sa madilim na sanlibutan. Bakit ang dilim ang sanlibutan? Sinira na ng mga tao ang banal na kasulatan eh. Marami nang nagpanggap ng mga sila na ang Diyos eh. Sila na anak ng Diyos. Nakukuha po ba natin? Dumami lang ang miyembro. Mas mataas pa sa langit ang lakad dito sa mundo eh. Amen po ba? Amen. Ikinaila na yung katotohanan. Kisap mata lang ang buhay ng tao ngayon. Lahat ng kayamanang hindi po natin ngayon. O, dilitong-litong ngayon yung mga icon na sikat na mga ngayon kung saan nila itatago yung kayamanan nila doon sa mga pinagdadayan nila sa paniniwala. Amen! Hello! Naunawaan po ba natin? Naunawaan natin yung singkaw, yung pamatok, mabuting balita. Yan ang isisingkaw sa batok natin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpukan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. O di nasa physical na pagiging tao tayo, namamahinga na pala sa atin yung kaluluwa. Ngayon, yung kaluluwa natin, kumakain na ng salita ng Panginoon Diyos. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. O di may immunity na yung kaluluwa natin. Lalakas na yung physical natin ngayon. Hindi na madaling tamaan ng salot ito. Hindi na tayo matatakot sa mga salot na pandemya kung may dumating man. Amen po ba? Amen. Alam niyo, marami pang darating na sakit eh. Marami pang darating. Ikakailapan ng tao yung paniniwala, bawat isa. At ito yung panahon ng kawakasan. Ipapakalan sa maraming mga bansa ang pagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Darating ang wakas.
Kaya maging aware tayo ngayon. Nadidinig na natin ito sa social media ng lantaran at hayakan. Boldness. Kaya narilito itong mga maraming nagpakayaman na mga ginamit na pakinabang ang banal na kasulatan kung saan nila itatago ngayon yan. Pero yung talagang bayan ng Panginoon Kristo, yung kawan ng Panginoon Kristo na pinapastulan ng Panginoon Kristo, ang talagang binibigay sa ating spiritual knowledge or spiritual understanding na maunawaan natin. Ang kawan ng Panginoon Kristo, ang Panginoon Kristo nagpapastol. Amen po ba? Amen. Sino tumubos doon sa kawan ng Panginoon Kristo? At isipin natin, kung paano tayo pinaglingkuran ng Panginoon Kristo para pastulan tayo. Di ba ginawa tayo ng pinagsasaligan ng patotoo, ng paniniwalaan? Nung magdusa siya sa krus, hanggang kamatayan, inilibing siya sa ikatlong araw, binuhay siya maguli. Di ba yan yung pinagsasaligan ng kaharian ng Panginoon Kristo? Saan galing yung pangalan? Di ba sa labi ng Panginoon Diyos galing yung pangalan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Saan naka-specific o naka-dignify, nag-aawitan kayo yung mga iniimbitahan ng Panginoon Kristo na magsiparito kayo sa akin? Meron mo bang mababasa? Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ako. Naunawaan po natin yung pagpapahayag at pagdideliver ko ng katotohanan para maalis yung pangamba natin, maalis yung kalungkutan natin, maalis yung kabagabagan natin, isa lang ang lalapitan natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakadulugod ba sa Panginoon yung mababa kang magsalita na hindi ka naman sumusunod sa hula? O nakalulugod yung sumusunod na isinugo ng Panginoong Kristo na pinapakaral yung hula? Unawain po natin yung alay, yung pag-aalay sa Panginoon Diyos. Kaya tayo naging mabango at nakalulugod na hain, bunga tayo sa pagkapanganay, tayo alay. Banal ang pinagiging bunga sa pagkapanganay na nakalulugod na hain sa Panginoon Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Pag umaawit tayo, naalala natin yung hula, nakapaloob yung lyrics, lahat ng inaawit natin sa hula na nangyari, na nasulat at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero, ang katuparan ng hula na nasulat sa banal na kasulatan. Naunawaan po natin. Zacarias chapter 2, verse 10. Ikaw ay umawit at magalak o anak na babae ng Sayon. Ano nakalagay sa sulat ni Propeta, sa aklat ni Propeta Zacarias? Ikaw ay umawit, pinaaawit yung anak na babae ng Sayon. Alam mo, ibang pangalan nakalagay dito, organisasyon ng relihiyon na. Kaya maraming relihiyon na nagtayo, pati yung hindi naman nila, hindi na naka-adapt na pangalan sa kanila, kinukuha nila dito. Pinipilit nila, sila daw ang anak na babae ng Sion. Nanawaan na po ba natin yung history ng anak na babae ng Sion? Anak sa pangako! Kaya itong mga layer na pinipilit na agining ng banal na bundok ng Sayon para, ngayon, hindi na tayo makapagtatako sa dilim, mahayag na tayo sa liwanag ng katotohanan, darating na sa atin ngayon yung nakasisindak na kahihiyan. Kahit ano gawin natin dyan, nahayag na tayo sa liwanag ngayon. Matagal lang nagtatako sa dilim ang mga sinungaling eh. Nakilala niyo yung sinugo ng Panginoong Jesucristo na sinasamahan sa katwiran. Mahayag ngayon yung mga sinungaling na nagtatako sa kadiliman. Saan galit na galit ng Panginoong Diyos? Sa mga sinungaling eh. Sa mga sakim. Sa mga mapagkathang kaisipan. Naunawaan po natin. Naramdaman niyo bang nag-aapoy ang presensya ng salita ng Panginoon Diyos?
ikaw ay umawit at magalak o anak na babae ng Sayon, sapagkat narito ako'y paparito at ako'y maghahari sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Sino ang nagsalita? Saan siya maghahari? Sa banal na bundok ng Sayon, ngayon at magpakailan-kailan pa man, hanggang sa muli niyang pagparito. O kaya siya babalik. May babalikan siya. Ano sabi? Ikaw ay umawi at magalak o anak na babae ng Sayon. Amen po ba? Amen. Narito ako'y napaparito at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Alin ho ang tumataan sa gitna ng mga member o inorganize ng Panginoong Kristo? Di ba yung pinagsasaligan ng hula na ginaganap natin ngayon? Na iniukit sa puso natin yan? Sinulat sa isip natin yan? Hindi nawawali sa labi natin yung tanda ng patotoo? Na makikilala yung kaharian niya? Na ang tagapagligtas natin, ang pinakamartir ng paniniwala natin pag nagdiriwang tayo na natatanging araw, na pinagtangi tayo na natatanging araw upang magiling at mamahinga na tayo. Tumakas na tayo sa mga walang kapuluhan lakad ng paniniwala, kultura, tradisyon. Buhat sa pasimula, nung nalangin ng Panginoon ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw, sa ikapitong araw na mahinga Panginoon Diyos. O kaya uling panahon na ng pamamahinga at pagsisisi. Ipinagtangi tayo ng nalalabing araw. At ang katuparan ng nalalabing araw, kaarawan ng Panginoong Kristo ito ngayon. Pagbabalik ng kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoong Kristo sa mga gumaganap ng patotoo, ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakadignify ang paniniwala. Na ang pinagsasaligan ng paniniwala ng mga hinirang at iniimbitahan na nagbubulay-bulay at namamahinga na ngayon nagpapasa ng pamatok ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, nabubuhay sa daan ng katotohanan patungo sa kalangitan, na official na. Amen po ba? Amen. Mga tumanggap na ng mga entry pass sa langit. May susi na ng kabanalan na wala ng kapangyarihan ng Hades, ng impyerno, ng kamatayan sa mga hinirang ng tagapagligtas at pinili at kinupko. At namumunga sa kabanalan ng kaalaman at karunungan at pagkaunawa, pag-asa at kagalakan sa paghihintay na sa muli niyang pagparito ay daratan tayo, mga alive na tayo'y nabubuhay ng may pananampalataya na naghahayag ng katotohanan through on the air sa social media worldwide. Naririnig niyo po ako? Ito na lang ang nalalabing pag-asa natin sa dumarating na napakapanganib sa sanlibutan. Mga unexpected calamity ito dumarating na ito Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya po pinaghihiyawan ito para marinig natin at wala tayo maging dahilan ngayon. Amen po ba? Amen. Unawain natin, pag ginagamit natin siya po yung mga banal na apostol, mga saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Ang Diyos po ay Diyos ng kapayapaan, hindi siya Diyos ng kabuluhan. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, itong mga yumaman sa mga pandaraya ng pangangaral, na mga natatakot ngayon kung saan itatago yung kayamanan, at walang kasiyahan. Alam niyo, pinaka-highest form of calling? Ito na po yung hirangin tayo sa dinami-dami ng lakad na masama, hirangin tayo, i-expose natin at i-deliver natin yung Ebanghelyo na siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos na may tanda ng paniniwala na nagpapatotoo tayo sa buong sanlibutan na inihahayag natin ito sa napakaraming mga bansa. Amen po ba? Amen. At ako'y naniniwala na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ipakikilala niya ito sa buong sanlibutan. Na ito na lang itinayo niya, napupuspusin niya ng kaluwalhatian. Sino ho ba nagayak nito? Hindi ito sa kaisipan ng lakad na masama ng sanlibutan. Ha? Amen! Hello! Naunawaan po natin.
Kaya huwag tayo masyadong panatiko sa mga bagay na nakikita, walang kabuluhan, na lumilipas at nasisira at napapanis. Ano? Mag-ipon tayo ng pagkain na hindi napapanis, na tumatagal, na madadala natin sa langit. Word of God, sacred word of living, sacred word of salvation, go to heaven. Alam niyo, pagiging residente ko ngayon, that is my the greatest testimony na may relation pala doon sa kalooban ng Panginoon Diyos na nasa sacred subdivision ako na isang abandoned housing. Ano po? Ito pala yung sagradong salita na dito ko ngayon itinayo ng Panginoong Kristo na ipaghiyawan ko sa social media. Very confident at saka talagang ako po'y nakakaramdam ng talagang guidance ng Holy Spirit. Sinabi nung nag-iimbita sa atin kung saan tayo pupunta. In Book of Malakay, sinabi rin sa mga hula ng mga banal na propeta. Sinabi rin kay Propeta Joel kung saan ito ipapangaral na kung marinig ng mga tao, makinig na tayong lahat. Sapagkat mapanganib na ang muli niyang pagparito. Kaya siya paparito, may babalikan siyang kaharian na gumaganap at umaalala ng kanyang ginawang sakripisyo. Nagagets po natin. Amen. Isipin natin ngayon, mulay-mulayin natin bilang tao. Kung hindi natin ikabubuhay itong ginawa niya, halimbawa para tayo ay maligtas at bigyan ng matagumpay na paglalakbay at pamumuhay sa sanlibutan, isipin natin kung sa pagbalik niya, comfort po ba tayo? Siya nagbibigay ng comfort eh. May relasyon ba tayo? Napaka-dakilang duty as a whole duty of man. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila. Narito ako'y napaparito at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Sa paanong paraan binibigyan tayo ng unawa na tumataas sa gitna natin ng Panginoon Kristo ngayon? Sa tanda ng patotoo na ginawa niya na ini-export ko dinideliver ko sa bawat may pandinig na nakakarinig ng expose at deliverance spiritually through go to heaven salvation. Deliverance! Naunawa natin yung word of deliverance. Matik makapagsisisi tayo. Last days, that is the day of the Lord. Living by faith, walk by faith, be a watchman servant in the second coming of Jesus. Dahil babalikan niya yung mga watchman servant, babalikan niya yung mga nagtiis, napighati, ininsulto, nilibak, kinutya, pinagtawanan. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The God Almighty in heaven and the earth. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming Ama sa minamahal naming bansang Pilipinas. Masdan mo ang aming bansang Pilipinas. Hindi sa pag-iisip ko, hindi sa lakas ko, hindi sa kalooban ko, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Masdan mo, Panginoong Jesucristo, ang bansang Pilipinas na dito kaluluwalhatiin sa pulo ng mga dagat. Ipaghiganti mo ang aming minamahal na bansa at bigyan mo ng matatag na pamumuno ang aming presidente ng Pilipinas. Ingatan mo ang kanyang buong sambahayan sa nangyayaring nakaambang panganib sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Naunawa natin pagparito ng Panginoon, may babalikan siya, may gumaganap ng paniniwala sa ginawa niyang sacrifice on the cross. Intendido kumun kaya niya ginawa yan.
May danat na ng pagkaunawa na ipamumuhay po natin yung sacrifice on the cross. And you believe that? The Word of God, the Word of sacred, go to heaven, the Word of wisdom, the Word of hope, the Word of love, the Word of knowledge, the Word of victory. That is sacred Word. Nagagalak po. Kaya sa pagparito niya, alisin niya ang kabutihan ng mabubuti. Alisin niya ang karunungan ng marunong. Sino lang ang binigyan ng kaalaman at karunungan? Yung mga iniimbitahan na magpapasa ng pamatok. Magsasaliksik araw at gabi. Magpapakatatag at magpapakatapang. Makikipaglaban sa mga walang kabuluhan na lakad na masama. Amen po ba? Amen. Ikaw ay umawit, magalak o anak na babae ng Sayon. Sa ano tatawagin? Ang kanyang banal na bayan? Kay Isaac, dahil si Isaac ang pangako ng Panginoon Diyos kay Sarai. Amen po ba? Amen. Alam mo na, ang daming mga vloggers eh. Ang daming mga gusto maging sikat. Pero, to God be the glory dahil sa isang hamang at mahinang kalagayan at lukha. Pinagkalooban tayo ng wisdom at knowledge ng Panginoon sa Kristo para expose natin at i-deliver natin sa mga nangangailangan at nagugutom spiritually at nauuhaw spiritually. Eto na ho, mabubusog na tayo. Naririnig na natin yung pagkain ng kaluluwa natin. Yung kauhawan natin dito sa disyerto, sa gitna ng mga lakad na masama. Iinom na tayo ng tubig na dalisay. Word of God, that is the water living of life. Amen po ba? Amen. Word of God, that is the bread of life. Word of God is the light of the world. Word of God, that is go to heaven. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, aming Ama. Bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli kung paano mo ko hiniran, tinawag at isinubo, isang hamak at dukha. Nasa kalooban mo, naglalakbay ako at lumalakad ako, na pinaghihiyawan ko ang iyong napakawalang hanggang pag-ibig at kagandahang loob. Sa lahat na may pandinig, dumating na maliwanag sa ating pandinig ang naririnig natin na pinapahayag na nagsasalita ng salita ng katotohanan through social media, centralized worldwide. Confident, iisa lang ang pag-iisip at espiritu na sumasa akin na taglay-taglay ko. Ang pag-iisip na ito ay nasa ating tagapagligtas lahat. Amen po ba? Amen. Iisa lang ang panggagalingan ng kaligtasan nating lahat. Iisa lang ang panggagalingan ng paniniwala nating lahat. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguri. Na tayo ang ibinilid niya na kingdom. Na ipinaghan tayo ng tahanan sa langit na official. Kaya ipamumuhay natin itong hula ng mga banal na propeta. Na sinabi, ikaw ay umawit at magalak o anak na babae ng Sayon. Nagagalak kong ipaghiyawan sa social media ang hula ng mga banal na propeta. Sa isang kalagayan bilang dukha at mahina, nakagagalak ipaghiyawan ang kapurihan at kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Kristo through 7 continent worldwide centralized. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iisa lang ang ipinagmamapuri at ipinagmamalaki ko sa aking puso't isipan, sa aking labi na naririnig niyo, na maghahatid sa atin ng spiritual contentment, salvation, commitment, joy, love. Hallelujah. The only begotten Son, but whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Amen. Kaya,
sa lahat ng mga iniimbitahan. Panahon na para magpakaamo tayo. Magkaisa tayo ng pag-iisip na itinake nasa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya ho ang lumalang sa ating lahat, hindi sa pamamagitan ng isip at lakas at gawa natin. Meron na ba kayong patutunayan na mababasa sa amin yan? Pumunta muna tayo sa hula bago tayo pumunta sa Gospel of Christ. Para masatisfy tayo. Amen po ba? Amen. Ano sabi dito sa Book of Isaiah, that is the prophecy na magaganap sa atin ngayon, na ito ay ginaganap natin. Chapter 43 ng Book of Isaiah, verse 7, bawat tinawag sa aking pangalan. Narinig po natin, naunawaan po natin, bawat tinawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon Diyos, ng mga hukbo kay Propeta Isaiah. Ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Sino ang gumawa? Ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Bawat tinawag sa pangalan ng Panginoon Diyos, bawat tinawag sa sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan. O, inanyuan pa ng Panginoong Diyos, Sabi niya, sa aking kaluwalhatian tayo tinawag, Kaya mga saksi tayo sa pagkabuhay ng mga uli. Amen po ba? Inanyuan tayo, Lahat ng tatalimod sa sampalataya sa Panginoong Jesucristo, nilikha tayong kalarawan ng panganay na nilalang niya. O di ba, naging kawamis tayo ng tagapagligtas. Kaya sabi ng ating tagapagligtas, kung ako'y babalik na, kung ako'y paparito na, mahayag na ako sa alapaap, nakahangin kong diin. Kung mahangin kong diin na ako, magiging katulad ko na kayo, magiging kalarawan ko na kayo. Naniniwala po tayo sa magaganap. Amen. Kaya naniniwala tayo sa mga bagay na sinabi ng Panginoon Diyos sa atin lahat ngayon. Mga bagay na di natin nakikita. Natapat tayo naniniwala na magaganap sa atin yan. Yan yung crown na ibibigay sa atin. Magiging katulad niya tayo. Wala na tayong kamatayan. Hindi na tayo babalik sa alabok pa. Amen po ba? Amen. So natin nadinig itong napakaluwanag na pag-iintay na ibinigay sa atin. Sino nagayak sa atin dito? Sino lumikha ng kaharian niya? Na ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Yaong aking inanyuan, o yaong aking ginawa. Sino nag-anyo sa atin? Open the book of Ephesians chapter 2, verse 10. Ayan, pasok na tayo sa Gospel of Christ ngayon. Naunawaan po ba natin? Kaya sabi ng tagapagligtas, lahat ng tatalim at sasampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahiya Saan nilagay ang banal na kasulatan na gaganapin natin? Ang batong panulok, saan nilagay ang sumampalataya hindi mapapahiya? Sa banal na bundok ng sayo po inilagay para gamitin ng mga hinirang ng Panginoon na nilikha niya ayon sa kanyang larawan at wanis at kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. O di katangi-tangi ang anak na babae ng sayon. Nadinig natin ang paniniwala. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Saksi sa tanda ng patotoo na ginawa na nangyari at pinatunayan sa lahat ng mga tao. Amen po ba? Amen. O di wala tayong magiging dahilan ngayon. Ano ngayon yung mga relihiyong nagtayuan ay kinaila at inilihim ngayon yung hula. O di panahon na para hukuman sila ng Panginoong Jesucristo ngayon. Panahon na para maganap yung sinabing hula sa mga banal na propeta at pasasapitan sila ng sumpa sa kapalaran ng paglalakbay nila dito. Sino matitira ngayon? Yung iniimbitahan na nakapasa sa balikat natin yung pamato. Nabubuhay tayo sa Ebanghelyo. Tayo ang kaharian niya, na humanap ng katwiran niya, na pangako sa atin, pawang ang lahat ng bagay, idaragdag sa atin lahat ngayon. Naniniwala po tayo ron. Amen. Nako, nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan. Pakibasa nga po yung Ephesians chapter 2 verse 10 or
Ephesians chapter 2, verse 9 and 10. Para marinig na may mga pandinig na hindi sa ating sarili tayo gumagawa na para magpakabalan tayo rito sa mundo. Pinawawalang bisa ng Panginoon sa Kristo yan. Sige nga po, pakibasa nga po. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag mapuri, sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihahanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Upang siya nating ikabuhay. Amen. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa upang tayo ay huwag magmapuri. Kaya itong mga nagsipagtayo ng mga relihiyon nito nung dumami, nagmamapuri, nagmamalaki. Ang sabi ng Panginoon doon sa buko pa Isaiah chapter 43 verse 7, nilikha tayo sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at larawan Amen po ba? Amen. O edi purely spiritually. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Dahil ipinakilala ng Panginoon Diyos ang larawan ng ating tagapagligtas na Espiritu. Ang larawan ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, Espiritu. Nakilala niyo kung ano larawan ng tagapagligtas? Nahayagang pagka-Diyos ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pangalan na nilalang niya. O doon pa lang, nakarelated na yung pagiging bunga natin sa Panginoong Kristo. Nilalang tayo sa kanyang wangis at larawan. Kaya nga sabi ng tagapagligtas magiging mapangaliman panahon ng kawakasan dahil dumalang na siya na mga nalalabing itinira niya, nakalarawan niya at kawangis niya. Amen po ba? Amen. Kaya ang lakad na masama, mawawala sa lakad ng banal. Amen po ba? Amen. Amen. Nakagagalak maghintay at magbantay. At binigyan na tayo ng kumpletong baluti ng kalasag para malabanan natin ang lakad ng masama. Patayin natin ang suligi ng kasamaan ng sanlibutan. Magsikuha tayo ng salita ng Panginoon Diyos ng tabak na magkabilay talim. Nakabaluti at nakaturbante ng karunungan at nakapanangga ng baluti ng kaligtasan na siyang panangga sa suligi ng lakad ng masama. Amen po ba? Amen. Nakatabak na magkabilay talim na tinatabak ang lakad ng masama. Tinatabak, pinapatay ang lakad ng suligi ng lakad ng masama. As a whole armor of God. Nakilala niyo yung messenger ng Panginoong Kristo. Nakasuot ng kumpletong baluti ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Nararamdaman niyo po ba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo? Meron ba kayong narinig na gumamit ako ng ibang aklat? Hindi ako gumagamit ng ibang aklat, kundi purely Gospel of Christ ang ginagamit ko. Ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At ito, nadidinig nyo na talagang ipinaghihiyawan ko sa social media yung truth na nangyari at nasulat. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak itong ibinigay sa atin buong katungkulan natin bilang tao. Naaalalahanan natin yung ginawang sacrifice on the cross ng ating tagapagligtas upang tayong mga remnant na nalalabi na sarili niyang bayang pag-aari na pinaghihiyawan natin yung karangalan ng tumawag sa atin at yung nag-separate sa atin na nagtayo sa atin na tayo ang sarili niyang bayang pag-aari na tayo umaawit ang mga bagong awitin na hinahainan natin ng papuri ang Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Sabi niya napagtagumpayan niya ang sanlibutan, lakasan natin ang ating loob at tayo itinayo niya bilang mga mananagumpay sa sanlibutan. Hindi kabiguan ang ibinigay sa atin, kundi mapagtagumpayan natin ang lakad ng masasama rito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dahil eto na ho, nagising na. Eto, babasahin ko na sa inyo.
Tumahimik ang lahat ng mga tao sa harapan ng Panginoon sapagkat siya'y gumising sa kanyang banal na tahanan. Naunawaan po natin, nagising na ang kordero sa kanyang banal na tahanan. Ano pangalan ng banal na tahanan na pinilit itinayo ng kordero natin na niluluklukan niya yung 144,000. Natakot na ang mga tao. Ito, minsan niya pangyayanigin ng langit at lupa. Kaya lahat ng tuhod tatawag sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya dito lang magaganap sa Iglesia ng Bundok ng Zion na nangangaral na may hula at patutuo na saksi sa pagkabuhay ng maguli upang parangalan ang Diyos ng mga hukbo. Amen po ba? Amen. Digbaan na. Hindi na digmaan sa bansa, isang malawakang digmaan ito sa paniniwala ngayon. Amen po ba? Ano ang naging divisyon ng Gaza at ng Israel? Paniniwala. Amen po ba? Amen. Religion. Ano nangyayari ngayon sa nakikita nating senaryo? Kaya nagkakaganyan ng mga bansa, malalim mo, ano? Naglalabanan na sa paniniwala. Pero isa lang ang itinayong kaharian ng Panginoong Kristo na paghaharian niya magpakailan-kailan pa man at nakatala sa langit. Bunga sa pagkapanganay, tayo ang bagong langit at bagong lupain na tinatahanan ng kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak na tayo ay ginawa ng everlasting content na inaalala natin to araw at gabi. Kaya pag tuwing nagpupulong tayo, inaalala natin yung hari ng mga hari na nananahan sa puso natin. Hindi nawawali sa labi natin yung tanda ng patutuo na yan ang selyo ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak, alalahanin patuloy ito. Kaya huwag natin lilimutin, kagaya ng mga inalis sa Ehipto, nilimot nila yung nangyari doon sa disyerto. Hindi na sila binigyan ng natatanging pamamahinga. Katangi-tangi ito, binigay sa atin ngayon, pamamahinga. Amen po ba? Amen. Ang pagsiselebrasyon ng tunay na dalisay na relihiyong pinaganda ng tahanan sa langit, may inaalala tayo sa pagdiriwang natin. Amen po ba? At inaalala natin yung ginawang halimbawa ng Panginoong Kristo na inaaliw niya tayo. Siya rin ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa iyo at sa akin ngayon. Amen po tayo. Naunawaan po natin. Espiritu na siya, nasa langit na siya, hindi na natin siya nakikita. Pero naunawaan natin na sino ang gumawa ng lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa iyo at sa akin ngayon bilang inimbitahan na nagbubulay-bulay tayo ngayon, na pasampasan natin yung singkaw o yung pangatok. Pasampasan natin yung gospel of Christ sa ating balikat ngayon. Kaya ako'y sumasampalataya na ang ating bansang Pilipinas ay iingatan at ipaghihiganti ng Panginoon Kristo sa malalaking bansa na sa akin. Amen po ba? Amen. Dahil meron siyang tinawag at hinilang at pinili at isinuko ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katwiran at ipinapahayag ang walang hanggang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Kristo sa buong sanlibutan upang madinig ito ng mga pandinig at magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggan sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. O, may bayan palang inanyuan sa sarili ng Panginoong Kristo. Ano pangalan? Upang maihayag ang kanyang kapurihan. Ano pangalan ng bayan na inihayag na yung kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoong Kristo na mangyayari na at maghahari na sa puso't isip natin na hindi na mawawalay sa isip at labi natin yan, yung kapurihan. Ano ang pangalan ng bayan na inanyuan niya sa kanyang sarili upang kanilang maihayag ang aking kapurihan sa madilim na sanlibutan. Jesus Christ is the light of the world.
Naunawaan po natin ang liwanag ng madilim na sanlibutan ng Panginoong Kristo, ang katotohanan, ang pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin. That is the whole armor of God. Yan ang buong balutin na kasuot sa akin ngayon. Naka-helmet ng turbante ng tagapagligtas. Naka-complete breastplate at panangga sa suligi ng lakad na masama. May tabak na magkabiling talim na lumilipol sa lakad ng masama. Nakabigkis ng katwiran ng tanda ng patotoo, nakapangyapak ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. That is the conqueror of Christ in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection in this place, na naway dumating na maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat, sa lahat ang may pandinig ang espiritu ng pagkaunawa, at dumating ang espiritu ng kabusugan at maghahatid sa atin sa kaligtasan at katiyakan ng ating kaligtasan bawat isa, at sa mga angkan at lahi natin, sa mga pamilya natin, at binibigyan na tayo ng katiyakan sa panahon ng kawakasan, napakapanganib ng panahon ng kawakasan, at inaaliw niya na tayo ngayon bawat isa. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin bawat isa? May pahid na tayo ng banal, may pahid na tayo ng langis, may pahid na tayo ng katwiran ng tanda ng patotoo na inihahayag natin yung kanyang kapurihan sa madilim na damo ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli yung naghahayag? Binaunawaan po natin ang ginawang beses ng Panginoong Jesucristo ay hindi building. Yung puso ng nakakarinig na iniimbitahan na magbulay-bulay na tayo upang tayo makatiyak na sa kaligtasan natin at ikabuhay na natin itong naririnig natin. At huwag na nating suriin na natin yung mga nangangaral. Kung hindi dala yung hula, talikuran na natin. Takasan na natin mga yan. Kapuutan na natin yan. Nakipaglaban na tayo sa paniniwala ngayon. Mapanganib ba nga panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito? Pinakikita sa dalawang mata natin yung mga nangyayari sa iba't ibang panig ng bahagi ng mundo. Maraming mga bansa. Talagang dumating na tayo sa kabagabagan at siya na lang ang umaaliw sa atin at nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Through social media. Amen po ba? Amen. Breakthrough! Walang bayad. Para wala kayong maging issue. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, magpakatao na tayo, maging tapat na tayo ngayon. Huwag kung kailan nyo makakaramdam tayo ng takot tsaka tayo tawag ng tawag. Magpakalalaki tayo, magpakatotoo po tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya magkaisa tayo ng paniniwala at panalangin natin yung minamahal nating bansa at yung ating presidente ng Pilipinas para tayo ipaghigantin, gabayan tayo ng Panginoong Jesucristo natin na ating tagapagligtas bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga leader ng estado ng ating gobyerno ng Pilipinas panahon na para tayo magbulay-bulay araw at gabi, magpakatatag at magpakatapang at indaig natin yung minamahal nating bansa. Amen po ba? Naramdaman ba natin yung malasakit natin sa sambayan ng Pilipino? Hindi yung puro pagkanasa sa sanlibutan. Manakaw man natin ang buong kayamanan ng sanlibutan, hindi natin madadala yan sa nangyayaring kalamidad sa buong mundo. Amen po ba? O saan tayo binigyan ng comfort? Di ba sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas? Kaya sabi sa atin manatili na tayong tapat lahat Magbantay na tayong lahat. Be a watchman servant Kaya sabi kay Apostol Pedro, tayo yung bayang sariling, tayo yung pinili na bayang sariling pag-aari. Tayo yung ginamit niyang instrumento na inihahayag natin yung karangalan niya sa madilim na sanlibutan. Bakit po ba madilim?
Nabatbat na ng lakad na masama at sinungaling ang sanlibutan. Amen po ba? Amen. Prangkahan po ito. Hindi niyo na makikita yung mga sinungaling na mga ngaral na pinipilit na magsalita ng mga mabababang salita. Naunawaan po ba natin? Yung mga mandaraya, magagaling mantaya eh. Nagpapakita ng akala mo eh, hindi magkakamali. Pero ang totoo, nananatili sa kasalanan, nagtatago sa kadiliman, pinipilit inihin yung hula. Eh itong kahayagan ng hula ang karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos natin. Na lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo na binuhay siyang maguli, nakilala natin yung larawan ng Panginoon Diyos natin na lumikha ng langit at lupa. Lumikha ng langit at lupa, buhat sa pasimula na Espiritu. Amen po ba? Naiisa na nga kinikilala natin Diyos na sa pangalan ng Jesucristo na mga saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli na Espiritu ang paniniwala ng Iglesia ng bundok ng Sayon na legit na nakatalata sa langit. O di lahat ng followers ng Panginoong Jesucristo na tatalima, binigyan ng pag-asa. Amen po ba? Amen. Aling relihiyon ang nangangaral na may pag-asa? Iisa lang ang pangalan na nakatala sa langit na opisyal. Iglesia ng bundok ng Sayon ang may hula at makikilala nyo paniniwala. Nagpapatotoo sa social media, saksi sa pagkabuhay ng maguli. Buong tapang na pinaghihiyawan sa social media ang paniniwala na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Nakikita ng Panginoon Diyos sa langit, may tatak ng patotoo. Walang ikinahihiya. Nagsasalita ng salita ng katotohanan. Kaya ngayon, yung mga nangangaral, na pilit na inililihim ang hula, nagtatago, hindi na maitatago sa dilim yung mga, hindi na makapagtatago sa dilim yung mga sinungaling ngayon. Nahahayag na ngayon ang katotohanan sa social media. Nanisinta ang kordero sa banal na tahanan niya, sa Iglesia ng bundok ng Sayon. At lahat ng maraming mga bansa, dito pinapupunta para sumamba. Naunawa natin yung pagsamba ngayon, pagkilala, paniniwala na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Na ang sasambahin natin dito ang katotohanan ng Espiritu, ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Siya ang tunay na Diyos. Amen po ba? Amen. Pagagala na tayo ang bayan sa iyong pinili, na hinirang ano? Inihahayag natin yung karangalan ng tumawag at tumili sa atin sa madilim na dako ng sanlibutan eh. Para mapuspus na ng kadakilaan at kaluwalhatian at kapurihan yung bawat mananampalataya na nakakarinig ng katotohanan na binibigyan na ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa na tagalangit na tayo eh. Amen po ba? Amen. Kaya pinapalitan yung kabagabagan at kapigatian natin ng kagalakan at pag-asa eh. Kaya yung mananatiling bagabag at bigati at natatakot, eh ayaw, sumampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ito, mga nagtayo ng mga religion na ito, pananagutin na ng Panginoong Jesucristo to. Amen po ba? Lahat ng kayamanan sa ilalim ng silong ng mga langit, pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Sa ano dadalhin yan? Basta may mababasa ko pa kung saan dadalhin yan, kung saan iginaya. Ano ang pangalan ng kaharian na pinaghanda sa langit ng tahanan na opisyal? Banal na mundo ko ng Sayon ang pinagkalooban ng lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan. Dahil siya ang nangangasiwa ng bundok ng Sayon, siya ang kumukontrol ng lahat ng mga bansa sa silong ng mga langit. Naunawaan po ba natin yung naririnig natin? Unawain natin mabuti upang tataglayin natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit na maunawaan natin ito. Dahil ano man ang pangarap at ambisyon natin, kung hindi tayo mananatiling tapat dito sa naririnig natin, papasok tayo sa kabiguan lahat. Isa lang ang magtatagumpay dito, yung nabubuhay na may pananampalataya, na may tanda ng patotoo ang lahat ng pamumuhay. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi sa atin, mag-ingat tayo sa pamumuhay natin dito sa mundo. Ingatan natin itong narinig natin paniniwala na opisyal na sa langit. Amen po ba? Amen. At talagang ang pinanggalingan nito, dukha, hanap, mangmang lang.
Dahil isa na ang pinanggagalingan ng karunungan nito, ang Panginoong Kristo na. Amen po ba? Kaya aalisin niya pa ang lakad ng mabubuti. Aalisin niya pa ang lakad ng marunong sa sanlibutan. Sino nagtira? Ang Panginoong Kristo lang ang nagtira. Lahat ng mabubuhay na iniimbitahan ngayon na sasaliksik na ng paniniwala na mananahan na siya sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. So kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig ng pagpapahayag ng katotohanan na binibigyan tayo ng pag-asa at katiyakan sa paghihintay natin na darating tayo, mabubuhay tayo ng may pananampalataya na tapat natin itong ingatan. Binabati po namin muli ang lahat ng mga participants ng Panginoong Kristo. Hindi ko man kayo kilala, naway dumating na malinaw na gaya ng sikat ng araw ang pagkaunawa sa ating lahat ng mga may pandinig. Binabati namin kayo ng kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas na nag-imbita sa atin at nagtayo sa atin na tayo ang itinayo yan kanyang kaharian na babalikan niya na nabubuhay sa paniniwala. Amen po ba? Amen. God bless people of Zion, na ambition ng mga naghihintay na inimbitahan in Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang mga nakakarinig at tutupad at sasampalataya sa salita ng aklat na ito. Dahil ang katuparan ng salita ng banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo po ang hula ng mga banal na propeta. Ano sabi sa ating lahat? Na binibigyan tayo ng pag-asa sa paghihintay at pagtitiis natin, na siya magbibigyan ng gantimpala at buhay na walang hanggan sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin? Ako'y madaling paparito. Kaya mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kami po ay nagaganap na pasalamatan ng lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Zion. Magkaisa tayo at ipanalangin natin ang minamahal nating bansa upang ang ating tagapagligtas ang magiganti at magbigay ng karangalan sa minamahal nating bansa. Maraming pong salamat sa lahat ng mga participants, sa lahat ng Zion na magiging Zion. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Kristo namin. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan sapagkat patuloy nating narinig ang mabubuting balita na ipinapahayag sa ating lahat ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na siya'y nagsasalita sa bawat sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga hirang upang mapanghawakan na natin mga kapatid at mga kaibigan ang dakilang pag-asa, pag-ibig at pananampalataya na siyang tunay na maghahatid sa atin sa kapayapaan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tama ang sinasabi ng kasulatan na ang mabubuting balita na ipinapahayag ng lingkod ng Panginoon, ito ang siyang magiging baluti natin. Ito ang ating kalasag upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng kabagabagan ng sanlibutan. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God.
We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Nagagala kami, Panginoon, na patuloy kang papurihan, parangalan ng iyong banal na pangalan. Itaas sa iyo ang aming dakilang pagsamba at pagluwalhati, sapagkat nagagalak ang aming mga puso't isipan, sapagkat patuloy mo kaming pinagtitibay. Patuloy mo ikinikintal sa aming puso't isipan ang lahat ng mga bagay na marapat namin pamuhay, na tunay na ito ang aming kagalaan, ito ang aming kaaliwan, at matatag namin ipinamumuhay ngayon, sapagkat ang lahat ng mga bagay na sinita mo ay may kapangyarihan, na lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari ayon sa iyong dakila at banal na kapasyahan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kung paano tayo ka ng iyong mga lingkod sa panahong nakalipas upang umagitan at magsalita sa gitna ng iyong bayan, ngayon nagagala kami, Panginoon. Sapagkat ang iyong mga lingkod na matatapang na ilalathala ang iyong katwiran, ang katwiran mo ang siyang patuloy na mamamagitan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga tao na makakarinig ng mabubuting balita na nagmumula sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Salamat, Panginoon. Ang aming kalakasan ay buhat sa iyo. Ikaw ang aming tunay na pinagtitiwalaan. Sa iyo namin nilalaga ang aming buong pag-asa at pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga dalak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.